Maraming mga tao ang nagdo-donate ng kanilang dugo para makatulong sa mga nangangailangan nito. Pero ang ating next guest ay hindi dugo, kundi gatas ang dinodonate para makatulong sa mga nanay na kulang ang supply ng breast milk para sa kanilang mga anak. Kaya naman kahit busy siya sa kanyang trabaho, ay tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang advokasya na pagdodonate ng kanyang gatas sa iba. Mga kada, ating kilalanin ng ating bisitang breast milk advocate na si Mommy Jess Tandayo. Please welcome to Kada Umaga, Mommy Micaela Jessa Tandayo, or simply Mommy Jess. Good morning! Hi, Mommy Jess! How are you? Okay naman po. Thanks for being here. Thank you so much also. Bati ka muna sa mga kada natin, Mommy Jess. Hello sa ating mga kada. Magandang umaga. Okay, tell us all about your advocacy, Mommy Jess. Yes, nag-start po ako maging breast milk advocate last year. January 2023, I was 3 weeks postpartum pa lang. And now po, 60 babies na po ang aking nabigyan. Yun po yung mga direct, mga true referrals. And then, I'm also an active donor po sa mga hospitals. Wow! So, you only have one kid so far, si Tyler pa lang. So, si Tyler, when you gave birth to him, that was 2 years ago? December 2022. Oo, mag-3 na siya. Magtutu. Magtutu this year. So, ever since he was born, nagkaroon ka na talaga ng breast milk, Mommy Jess? Nung una po, wala. Pero pinilit ko po talaga. Oo. Why? Why was it so important sa'yo na breast milk talaga ang unang makagisnan ni Tyler? Opo. Nakita ko po kasi yung pamangkin ko na breast milk baby po siya na hindi siya nakakasakit. So ako natakot ako, sabi ko sa sarili ko, kailangan magkaroon ako ng breast milk, kailangan yun ang mabigay ko sa anak ko kasi tayo pong mommies, gusto natin hindi nakakasakit yung baby natin, gusto natin masigla sila, so, and gusto natin mabigay yung the best for them. Aha. So, how did you get your breast milk going? Kasi hindi nga, tama yung sinabi natin, hindi lahat ng mommies ay nagkakaroon ng opportunity to produce milk right away. In fact, it's very difficult. Ako nga, okay lang sa akin na hiwain sa tiyan, tapos mag-recover from the major surgery. And it wasn't as painful as it was trying to breastfeed for the first time. Yes, sa breastfeeding po kasi 1% po ang breast milk, 99% po ang dedication and commitment. Yung pag-pump po, para po lumakas po yung breast milk, kailangan po regular tayo nagpapalatch sa baby and regular tayo nagpa-pump. Kasi yun po yung nagbibigay signal sa brains natin na, oops, kailangan ko na ulit mag-produce ng milk. Ng milk. Or mag-express. Yes, yun po yung ginawa ko after nung first ko na donation. Nagtuloy-tuloy, every 2 hours po ako nagpa-pump para makabuild ako ng stash. Oo. Pero sino nagtumulong sa'yo in the beginning, nung nahihirapan ka? Meron po akong mga mom groups na support sa mga brands na tumutulong na ito yung mga pampalakas ng milk. Yung support, yun po yung pinaka-importante na ini-encourage kanila na sige, kaya mo yan, tuloy mo lang. Kasi di ba po, tayong mga mommies, pag kami mga support na nanggagaling din sa mga mommies, iba yung dating sa atin. So, sumali ka sa isang Facebook group? Yes, opo. So, by that time, ilang weeks old na si Tyler nung nagkaroon ka ng milk for him? Nasa hospital pa lang po, nagkaroon na po ako. After a couple of days? Opo, paglabas niya po, nagkaroon na ako. Oh, like right away? Yes, right away po. Nung una po, nahirapan po siya mag-latch, but sooner, ginawa ko po talaga lahat para makapag-latch siya, makapag-produce ako ng milk. Okay. Ano pa yung mga useful tips para sa mga mommies natin? Siguro be po, able to produce the milk Opo. and to be able to help their babies latch and successfully breastfeed. Siguro po yung mabibigay kong tips sa mga mommies natin dyan na nakikinig sa mga magiging mommies, continue po natin yung latching and breast pump. Ituloy po natin yung 2 to 3 hours interval para magbigay po ng signal sa ating katawan na kailangan pa natin. Yung rest po, napaka-importante kasi tayo po mga
Mommy, pagka po may pahinga, and yung, pagka po yung mood natin, nakakatulong po siya. Pagka masaya po yung mommy, mas marami pong milk. Pero natatawa ko dun sa advice mo kasi rest. Paano ka makaka-rest kung meron kang newborn? Pagka po newborn, palagi pa pong tulog yan. Pagka toddler stage, ang kulit na po. Ang hirap na mag-pump. Yeah, because ako my personal experience is really talagang sleepless nights with my baby. Kasi malit lang yung tiyan nila eh. So mayat-maya, kain sila ng kain. Para bang katutulog mo lang, nagigising na naman sila to feed. Mahihiga ka pa lang. So it's very important na pagbigyan talaga sila every chance they want to eat. Yes. Kasi ito rin yung mismo mag-stimulate for us to produce more milk. Yes. So si Tyler, hanggang ngayon, magto 2 years na, breastfed pa rin siya. Exclusive po, exclusive. And until now, active donor pa rin po ako ng hospital. And yung mga mommies po na lumalapit through online sa aking pong channel, nagbibigay po talaga ako. So, nandito po si Tyler ngayon sa audience natin. As you can see, he's so strong and healthy. Hello! Oh, he's almost 2 years old. Tinan mo nga, naglalakad na! Hi! Natakot siya sa akin. Nag-ano na ba siya? Nagsusolid? Yes, Miss Pia. Crispy pata po, favorite niya. Ha? Crispy pata? So when he was breastfeeding, talagang, uy, teka lang, baka mag-stairs ka. Mama, natakot ako sa'yo eh. Baka mag-stairs ka, marunong. Very good. Ay, sorry naman. Kaya mo naman pala mag-stairs. Good job, Tyler. What a cutie pie. So talagang purely breastfed siya. Uy, he knows about mommy. Hi! Go to mommy? Go to mommy, Jess? Go to mommy, Jess? So, nung nagbe-breastfeed lang siya, talagang no milk formulas. No po. Purely 100% Yes. breastfed. And because of that, mahulog ka. Ay, marunong talaga siya. I don't need to worry. Ano ba yan? Ang galing-galing. Mga ilang liters of milk would you produce in a day? Kailangan po, Miss Pia, may ma-produce po ako or may matitabi akong 10 to 15 na bags per day. Okay. Para meron po akong mabigay. Miss Pia, umabot ako sa punto na naubos yung stock ko sa ref ng breast milk, and then may mommy na nag-message sa akin na premature yung baby niya. Premature, and then... Premature yung baby niya, and then, what happened? Thank you, Daddy! Premature po yung baby niya. Kasi wala na po akong stock sa ref. Kasi kakadonate ko lang din po. So, ginawa ko po, Miss Pia, sabi ko, give me 3 hours, magpa-pump ako. So, Miss Pia, ginawa ko lang yung pump ko, hindi ko tinanggal, walang tanggalan. Hanggang sa nakaipon ako, I think mga 3 bags, pinadala ko agad sa kanya. Hanggang the next day, may gatas yung bata. Grabe, you're so generous, di ba? Of your time and your effort. Kahit meron kang sariling baby na pinapakain. And most of the time, that's enough for us. Yes. Na mabigyan natin ng breast, ng the best that you can give your baby. But you also decided to share this gift to other moms out there. Sa iyong pagkakaalam, marami talaga mga mommies ang nahihirapan to Opo, produce their lalo na po yung mga premature babies and yung mga baby po na nilabas ng may sakit po sila. Usually yun po yung mga mommies na hirap maglabas ng breast milk. One of that po kasi yung na-stress sila, ganun, and nahihirapan po talaga mag-produce ng milk. Kaya yun po talaga yung mga tinutulungan ko na para mabigyan po sila ng light and hope. Hindi lang po maligtas ko yung bata, pero yung family, gusto ko silang i-bless. Kasi feeling ko binibless ako ng may milk eh. Dumating ako sa puntong, Miss Pia, na umiiyak na ako. Ayoko nang mag-pump kasi wala po akong straight na tulog until now. Every 3 to 4 hours, kailangan ko pong gumising para mag-pump. Pero tuwing naiisip ko po yung Miss Pia, ang lakas po lagi ng gatas ko. Parang binibigyan ako ni Lord ng direction na Jess, ito kailangan mo to. Ito yung mission mo ngayon. And yun,
sinusundan ko po siya until now, kaya po naging advocacy ko po siya. I think everybody should follow your lead, not just when it comes to breast milk, but also with a lot of other things. Like if you have an excess of something, you should really share it to others. At ano yung mga natatanggap mong feedback mula sa mga mommies na natulungan mo? Yung ngiti po nila, Miss Pia, yung ngiti po nila na, kasi pagka po nandun ka sa stage na wala ka ng mahingan, minsan nai-scam pa sila ng mga breast milk. Parang pagka may nag-guess sa kanila, ako po, yung ngiti po, yung chat nila, ramdam na ramdam ko na finally may tumulong. And gusto ko po marami pang mommies ang makaramdam ng gano'n na meron pong tutulong sa inyo. Yun po yung priceless moment po na yun. And lahat po ng tinulungan ko, Miss Pia, nakalabas po ng ospital, gumaling. Gumaling yung mga babies. Gumaling po yung mga babies. And yung At lumakas. Yes po. And yung From mga, being preemies. Opo. And yung sasakit po niya. And yung mga mommies po, nag-continue po sila mag-pump, magpa-breastfeed. Parang panguna lang yung Opo. na ihatid mong tulong sa kanila. Opo, kasi yun po yung lagi kong ina-advise na after po nito, mag-practice po tayo. Tapos yung iba po, Miss Pia, nakakatawa kasi nagdo-donate na rin po sila ngayon. Oo. At dahil purely breastfed si Tyler, ano ang naging epekto nito sa kalusugan niya up to this point? Hindi po talaga siya nagkakasakit. Tsaka ano po siya, healthy baby, bruskong-brusko po. I know, and he's so smart. Pero gano'ng katagal mo to gagawin, Mommy Jess? Hanggat may gatas po, Miss Pia, hindi po ako susuko. Kahit po Talaga? lumobo na po ako kasi nakakatawa po yung pag-breastfeed kasi kakain po ng kakain. Pero willing po ako na ibigay yung body ko just to help other babies and my baby Tyler. Okay. Meron ka bang mga hacks para sa mga mommies natin na nahihirapan? Is there special diet? Do you drink a lot of water? I know for a fact na if you wanna keep your breast milk production going, you have to bring that breast pump everywhere you go. Yes, opo. Yun po, continue na mag-breast pump, magpa-direct latch on time, 2 to 3 hours interval para lumakas po and get some rest, drink more water, Get some rest. Yes, Oo. kumain po ng kumain. Kasi po pagka po nagpapa-breastfeed, mayat-maya po, nagugutom. Nagugutom. Opo. Gawin niyo po yan kasi kung ano po yung kinakain niyo, yun din po yung makukuha ng mga bata. Tama. Kaya ako, Miss Pia, talagang puro ako vitamins, puro Oo. lahat ng cravings ko, kinakain ko. Kala mo, buntis pa ako. I just wonder, no? Kasi kami, once, there was this one time na I was still breastfeeding Brooklyn, pero umalis ako ng bansa without her. So I continued with with pumping, with the breast pump. Tapos medyo hassle kasi may dala pa akong cooler to make sure that it stays cold para hindi siya hindi siya mapanis. You have to put it in the freezer, 'di ba? Kung hindi mo siya gagamitin and it's good for about 6 to 8 months. Yes. Ano yung pinaka-strange or difficult experience mo carrying on this advocacy? Working mom po kasi ako, Miss Pia. So, and nagko-content po ako, influencer. So, kada events po or kada nasa work po ako, ang dami ko po laging daladalang pump. Buti na lang po may mga wearable pump na ngayon and may mga devices na makakatulong na kahit nag-work or kahit nasan ka na dadala mo. Sa kotse, Miss Pia, may dalawa akong bag. Nandun yung breast pump ko, breast milk bag, lahat ready. And all of this is absolutely free. You're doing this absolutely free, Mommy Yes po. Jess. Yes po. Galing. Super galing. So, for our other moms out there, saan ka ba nila mahanap, Jess, if they have any problems? Ayan po, Miss Pia. Sa mga mommies po dyan at sa mga magiging mommies or family, kung nanonood po kayo, pakinggan niyo po ito. Sana po, i-follow niyo po ako for more tips kung saan po kayo magsisimula, ano ang dapat bilhin, ano ang mga trusted brand ni Mommy Jess. Dito po kayo, i-follow niyo po ako sa aking channel at Micaela Jessa or kilala po bilang Mommy Jess. Ayan, sana po kung kayo po ay may sobrang breast milk, mag-donate po tayo. Maraming mga ospital po ang nananawagan ng tulong. Maraming bata po ang kailangan niyang pong breast milk mo. Grabe. Ang galing ng ginagawa mo, Mommy Jess. You really are, it's a good thing that you are aware of the blessing that you're being given and that you're even more aware that you should
use this to help others. Maraming salamat Thank you for po. sharing your story this Thank you po. morning. Thank you po. At mga kada, if you have any experiences yourselves na gusto nyong i-share sa amin, i-comment nyo lang po sa mga social media pages ng Net25. Mga ka-Net25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!